Problema pa rin ang supply ng tubig at kuryente sa malaking bahagi ng Masbate. Isinailalim sa state of calamity ang probinsya bunsod ng matinding paghagupit ng bagyong Opong. Saksi si JP Soriano. Dinatnan kung puno ng troso ang Masbate National Comprehensive High School. 4 na araw matapos hagupitin ng bagyong Opong ang Masbate. Mistulang dinurog ang mga nilalakaran ng mga estudyante o covered pathway. Napuno ng dahon ng kisame ng isang classroom, pero ang iba natuklapan ng bubong. Habang ang ilan, binagsakan ng mga sanga ng puno. At isa lang po to sa mga classroom na makikita nyo pong nabagsakan ng puno, na talaga na pong, kung imagine niyo po kung may nagkaklase dito, talaga pong tiyak na may masasaktan. Isa lang po ito sa mahigit 20 classrooms dito sa paaralan na damage dahil sa bagyo. Isa lang ito sa 54 na paaralang apektado ng bagyo ayon sa DepEd Division ng Masbate. 57 silid-aralan ang tuluyang winasak ng bagyo. 71 classrooms naman ang nagtamo ng partial major damage, habang 72 classrooms ang nagkaroon ng kaunting sira dahil sa bagyong Opong. May 43 classroom ding binaha at 11 na landslide. Bukod pa sa libu-libong gamit gaya ng armchairs, computers at iba pang learning materials na nasira ng bagyo. Kaya tulong-tulong ang mga guro at pamunuan ng mga paaralan sa pag-aayos. Napakalaki ng pinsalang na idulot ng bagyo. At wala kaming ibang gagawin kundi tanggapin ito at mag-move on. Nagluluksari ng paaralan para sa pagpanaw ng campus journalist nilang si Brian Bolaño. Isa sa 9 na namatay sa Masbate dahil sa bagyo. Nasawi si Brian nang mabagsakan ng gumuhong pader ng kapitbahay ang kanyang silid. Sinika pa siyang dalhin sa ospital. Sinundan ko, ako mismo nirevive ko pa rin yung anak sa sobrang ko na hindi ko matanggap. Sa ang iniisip ko, hindi ko susukuan yung anak ko. Pero hindi na talaga. Wala na talaga. May 150,000 individual naman ang apektado. 14,000 bahay ang napinsala, habang 3,000 at 500 bahay ang tuluyang nawasak. Ibang problema pa ang kakulangan ng kuryente sa probinsya na nakakaapekto rin sa supply ng presyo ng tubig. Nung dati, 25 pesos, ngayon 45 pesos dahil sa mayroon na po gamit na generator. Kasi wala nga pong kuryente ngayon, hanggang ngayon. Bagsak din ang cellphone signal sa isla. May palibreng wifi ang ilang telco, pero may oras lang. Tinatayang matagal pa bago maayos ang mga bumagsak na poste at mga puno. Kaya may mga kalyeng hindi pa rin madaanan hanggang ngayon. Posibleng abutin ng 1 buwan bago maibalik ang supply ng kuryente. Nagpadala na rin ng internet satellite sa probinsya. We assure them that we will do our best na matulungan sila. We will do our best to recover. We will do our best na makabangon ang Masbate. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.